Yung ganto kong paninda na nabili ko nga sa Black App nung nakaraan, paubos na nga kaya ito at napa-order nga ulit ako bago pa maubos yung natitira. Yung nakaraan na nabili ko, kaunti na nga lang yung natitira at buti na nga lang din dumating kaagad itong order ko nang hindi pa naubos yung nakadisplay ko sa labas. Pagka nabili ako ng ganto, yung pinakamabilis maubos sa tindahan, yun yung dinadamihan ko sa pagbili. Pagkatapos yung hindi naman ganun kabilis nga maubos, tig-isa nga lang yung kinukuha ko. Para naman sa ulamin namin ng tanghalian, ito at nag-adobo nga lang ako ng atay at balunan. Paborito to ni Isdi, pati na nga rin ni Chuchay. At para naman niya sa akin dahil napakahilig ko nga sa gulay. Ito at nagisa nga lang ako nitong pakbit. Naubos na nga yung udong na pinangsasaw ko sa mga ginisang gulay ko. Madami-dami na nga rin pala yung mga labahan ko. Kaya ito at nilabhan ko na nga rin kaagad para hindi nga ako gaanong matambakan. Kakalaba ko nga lang nung nakarang araw. Pero ganito na nga kaagad karami yung mga labahan ko. Dahil nga yung mga chikiting ko pagka uwi nila dito sa bahay dahil minsan mainit nga yung panahon. Mayat maya nga yung ligo at bihis Hello nila. Hello lang magandang araw. Yung na-order ko nung nakaraan sa Black App na mga candy, paubos na nga kaya ito. Bago nga masimot yung nakadisplay ko sa labas, nag-order na nga ulit ako. May natitira pa naman na kaunti dun sa nabili ko nung nakarang araw. Kaya nga lang paubos na kaya ito at napa-order nga ulit ako at hindi ko na hinayaan na maubos bago nga ako bumili. Yung ibang candy na nabili ko nung nakaraan, may mga natitira pa kaya yung naubos lang pati na nga rin itong iba na bago, yun na lang muna yung binili ko. Bandang tanghali naman ito at nag-aasikaso na nga ako ng para naman sa pananghalian namin. Una nga inagsalang na muna ako ng sinaing dahil madalas nga yan yung nakakalimutan. Matagal na nga rin pala na hindi ako nakakapagluto ng atay at balunan ng manok at paborito nga yun ni Chuchay pati na nga rin ni Isdi kaya yun nga yung ni-request nilang ulam. Pinakulang ko na nga muna itong atay at balunan hanggang sa magmantika dahil yung balunan niya ng manok ay may mga tabang nakadikit. Hindi ko alam kung kalahating kilo ba itong atay at balunan na nabili ni Isdi dahil nga nung pinapakuluan ko ay medyo marami naman. Pagkatapos nung napakuluan na nga yung umipis na't kaunti na nung lang. Nagmantika naman na tinanggal ko lang dito nga sa kawali, dito na ako naggisa ng sibuyas at bawang pati na nga rin ng luya. Binawasan ko lang yung mantika dahil nga napakarami. Huwag nyo na nga lang din pansinin yung paglalagay ko dyan sa luya sa adobong atay at balunan ko dahil yung panlasa ko nga talaga ay kakaiba. Nakalimutan pala ni Isdi na bumili ng patatas o di kaya ng tokwa. Pagkaganto pa naman na atay at balunan ng manok ngayong niluluto ko. Yung panganay ko pati na nga rin si Bonso hindi nga kumakain. Kahit nga yung sabaw nito eh, hindi nila gusto. Mas gusto pa nga nila yung sabaw nung pinakulo ang saluyot pati na nga rin ng malunggay at alugbati. Pagkaluto nga pala nung adobong atay at balunan, dito nga sa kawaling pinaglutoan ko, hindi ko na nga yan hinugasan dahil napapagod na nga ako. Dito na ako naggisa ng sibuyas at bawang pagkatapos nilagay ko na nga rin itong gulay. Palagi nga ako may stock na udong dito sa bahay pero dahil nga sa dalas ko magluto ng sardinas na may udong, ayun at naubos na nga wala na tuloy ako naihalo dito sa ginisang gulay. Minsan naman pagka naubusan niya ako ng udong, yung pinangsasaw ko sa gantong ginisang gulay is sardinas pero ngayon hindi na nga muna ako nagsahog. Pagkaluto, naghain na nga rin ako kaagad para makakain na nga rin kami pati yung mga chikiting ko dahil nagugutom na nga sila pagkatapos magsasalang pa nga ako ng labahan. Ito na yung ulam namin para sa pananghalian. Kain po tayo. Thank you Lord sa food. Bandang hapon naman umalis si Isdi. Pagkatapos pagbalik niya, may bitbit niya siyang pasalubong para sa mga chikiting ko. Sakto naman na nagkakape nga ako. Pero hindi nga ako mahilig sa matatamis kaya yung kumain nga lang dyan yung mga chikiting ko pati na nga rin si Isdi. Pagkatapos pala namin makakain ng tanghalian, sinalang ko na nga itong mga labahan ko. Kaya ito pagkatapos ko nga makapagkape, pinagtatanggal ko na nga rin itong natapos ng malabahan. Parang kakalaba ko nga lang nung nakaraang araw pero dahil nga masisipag magsibihis itong mga chikiting ko, tambak na naman niya itong mga labahan. Bago pa nga matambakan ng sobra dahil medyo marami na rin talaga kaya ayan nilabhang ko Nabiti niya sila Isdi pati na nga rin si Chuchay dun sa niluto kong atay at balunan nung tanghalian kaya ito para sa hapunan naman yan to nga ulit yung binili Bihira nila. Lang din naman sila makapili ng gusto nilang ulam kaya ito at pinagbigyan ko na nga pagdating ng hapon hinayaan ko nga sila na bumili ng gusto nilang ulam. Pagka may extrang budget kami hinayaan ko yan sila na makapili sa gusto nilang ulam pero pagkasakto nga lang yung budget namin ako nga yung nagdidesisyon sa kung ano yung uulamin namin. At pagka ako nga yung nakapag-desisyon sa kung ano yung uulamin namin palagi nga gulay yung pinapabili ko. Para hindi nga kami ganong na-short sa budget bago nga sumahod si Isdi dahil nga pagka si Isdi nga lang yung pinagdesisyon ko sa kung ano nga yung uulamin namin ako puro karne nga yung bibilhin niya. Pili lang kasi yung kinakain niyang gulay pero pagdating nga sa karning kinakain niya naman lahat kaya doon niya kami nag-aaway dahil ako naman halos puro gulay nga lang yung gusto ko. Pagka nagluluto pala ako ng atay at balunan pinapakuluan ko muna yan hanggang sa magmantika pagkatapos pagka nagmantika naman na binabawasan ko yung mantika tinatanggal ko yung atay at balunan pagkatapos tsaka na ako nagigisa. Hinayang kasi ako itapon yung mga taba na nakadikit niya doon sa balunan kaya ang ginagawa ko pinagmamantika ko na lang muna pagkatapos tinatabi ko yung nakuhang mantika doon sa balunan. At saka iba talaga yung panlasa ko dahil nga pagdating sa adobong atay at balunan gusto ko nilalagyan niya ng luya. Yung gantong niluto ko nung tanghalian namin nakalimutan ni Isdi na bumili ng patatas at tokwa. Ngayong hapunan naman nakalimutan niya nga ulit. Kami kumain ng hapunan ito at pinagtatanggal ko naman niya itong mga puting sinalang ko na natapos na para makapagsalang naman ako nung iba ko pang mga labahan. Pagkatapos ko matanggal yung unang naisalang kong mga puti, nagsalang na ako nung pangalawa dahil medyo marami nga yung mga labahan kong mga puti. Pagkatapos ito at maghahain naman ako ng para sa hapunan na. Yung niluto kong ginisang
gulay nung tanghalian, marami pa nga yung natira dahil ako lang naman si Bunso at yung panganay ko yung kumain yan. Si Chuchay naman yung atay at balunan yung inulam. Parang naulit nga lang yung ulam namin nung tanghalian. Ang pinagkaiba nga lang, hindi na gaanong masabaw itong adobo ko ngayong hapunan. Itong nasa maliit na lalagyan naman yan yung luya dun sa adobo ko nung tanghalian. Ang hinayang kasi akong itapon at paborito ko nga rin yung luya. Ito at fast forward. Natapos na nga din itong pangalawang salang kong mga puti. May isasalang pa nga ako dyan ng mga decolor pero kinabukasan ko na nga lang din tinapos. Anong oras na din kasi may pasok pa nga kinabukasan yung mga bata. Kailangan niya namin matulog ng maaga. At hanggang dito na nga lang po muna. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!